Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang masaganang araw at ganoon na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aika. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko at sana po ay may eri po ninyo ito bago pa man ako umuwi ng probinsya. Siya nga pala, pangalawa ko sa 6 na magkakapatid at lahat kami ay puro babae. Kaya naman walang tumutulong sa aking ama sa pagtataguyod sa buong pamilya. Isang magsasaka ang aming ama pero isang kahig at isang tuka kami. Samantala ay bata pa lamang kami ay masasabi ko na talaga namang sobrang hirap ng buhay namin sa tuwing kumakain kami. Pinagkakasya na lang namin o pinaghahati-hati ang pagkain namin para lamang makakain kami ng 3 beses sa isang araw. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay pinangarap ko noon na maging guro, kaya naman nagpursigi ako na makapag-aral. Palagi akong nasa honor roll noon, kaya naman napahanga ko ang mga kapamilya ko. Dahil aaminin ko na may angking talino ako. Papa Dudut, hinangad ko talaga na makapag-aral dahil gusto kong makatulong sa mga magulang ko. Pero sa kasamaang palad ay tumigil din ako sa pag-aaral dahil hindi na kaya kaming pag-aralin ng high school ng aming mga magulang. Kaya napahinto ako sa pag-aaral ng high school. Sa gulang na 13 ay nag-decide na lamang akong lumawas ng Maynila para makipagsapalaran upang makatulong man lang ako sa mga magulang ko. Namasukan ako bilang kasambahay. Sinuwerte naman ako dahil napunta ako sa mababait na amo. At pagkalipas ng 2 taon ay pinasunod ang buo kong pamilya dito sa Maynila para tulungan din silang magkaroon ng trabaho. Samantala na makaipon ang mga magulang ko ay nag-decide silang pag-aralin ulit ang ate ko. Ang hindi ko alam ay doon na magsisimula ang problema sa aming pamilya. Isang araw nagtalo kami ng ate kong si Jonalyn at tulad ng aking inaasahan ay kinampihan agad siya noon ni mama. Napaiyak na lamang ako noon sa sobrang galit at awa sa aking sarili. Ngunit napansin niyo ni Papa nang kadarating pa lamang sa bahay. "O anak, bakit umiiyak si Aika?" tanong ni Papa sa aking kapatid. Mabilis namang sumagot si ate. "Itay, hindi naman po masama yung sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko lang naman po pagbutihan niya yung pamamalansya ng damit ko. Aba kung ano-ano mga sinabi na kesyo inaalila daw natin siya. Ayan, nagangawa na po dyan." Bumaling naman sa akin si Papa. "Aika, anak, ano ba? Wala naman palang sinasabing masama ang kapatid mo ha." Itay, si inay po kasi." Nag-aalinlangang sagot ko sa kanya. "Bakit? Ano naman ang ginawa sa'yo ng nanay mo?" Concerned na tanong pa niya sa akin. Itay, pinagsabihan lang po siya ni inay na ayusin ang pamamalansya niya pero minamasama na niya yung sinabi ni inay sa kanya. Nakesyo mas kinakampihan daw ako ni inay kesa sa kanya. Katwiran pa ni ate. Huminga naman
ng malalim si Papa bago nagsalita. Aika, anak. Agad naman akong nagpaliwanag sa kanya ng aking side. Kasi po itay, palagi na lang pong kinakampihan ni inay si ate. Tama man o mali si ate, palagi po niyang pinagtatanggol laban sa akin. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Wala kaming kinakampihan ng inay mo. Pagtatanggol naman ni Papa sa aking ina. Pero itay, masyadong bias na po si inay. Giit ko. Teka, ano bang sinasabi sa iyo ng nanay mo ha, Aika? Usisa ni Papa sa akin. Samantala ikinuwento ko naman sa kanya ang buong detalye. Kanina pa po kasi akong namamalansya. Itay, wala pa po akong pahinga. Tapos etong si ate kumakautos po sa akin daig pa ang senyorita. Pinapaplansya po niya ako ng napakarami. Ang sabi ko po kay ate, siya na lang po ang mamalansya kasi magpapahinga muna ako. Kaso heto namang si ate biglang nagsumbong kay inay na kesyo hindi raw ako mapakiusapan. Ayun, pinagsabihan po ako ni inay at para wala nang gulo sinunod ko na lamang ang utos nila. Kaso itay, nung naplansya ko na kung ano-ano pang mga narinig kong pintas galing kay ate na kesyo hindi raw maganda ang pagkakaplansya ko. Ayun, napikon po ako. At ito namang sinay kinampihan agad si ate. At sinabi pa sa akin na huwag raw akong mag-inarte sa bahay kasi atsay lang naman daw ako. Itay, nasaktan po ako sa insulto nila sa akin. Paglalahad ko. Ganon ba anak? Nag-aalalang wika ni Papa. Naku itay, huwag niyo pong sabihin sa akin na maniniwala kayo sa babaeng yan ha. Kontra naman ni ate sa kwento ko. Bumaling naman sa kanya si Papa. Bakit? Ano ba yung version mo? Oo, maaaring sinabi ni inay na atsay si Aika kasi hindi nagandahan si inay sa tono ng pananalita niya. Para ba siyang nagmamalaki kung may trabaho na siya? Katwiran pa ni ate. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Naku Aika, huwag ka nga magmalaki sa amin kasi kasambahay ka lang naman. Ngunit agad na sinaway ni Papa si ate sa pangmamaliit nito sa trabaho ko. Jonalyn, ano ba? Huwag mong maliitin ang trabaho ng kapatid mo. Buti nga siya nagtatrabaho, ikaw. Pahila-hilata ka lang dito sa bahay. Galit na wika pa ni Papa sa kanya. Ayan itay. Di lumabas din po ang totoong kulay ninyo na mas pinapanigan ninyo si Aika kesa sa akin. Pag-aakusa ni Ate Jonalyn sa aming ama. Sa puntong yon ay nagtaas na ng boses si Papa. Sa pagsagot sa aking kapatid, hindi ko pinapanigan si Aika, Jonalyn, pero napapansin ko kasi na hindi na maganda ang trato mo sa kapatid mo. Alam mo sana hindi nalalaki itong gulong ito Kung ikaw na lang sana ang namalansya ng mga damit mo. Dahil sa lakas ng boses ng aking ama, ay lumapit na sa amin ang aking ina. O Julio, ano bang problema? Bakit? Ano naman ba yung sinabi sa iyo ni Aika? Tanong ni Mama kay Papa. Marita, bakit mo naman ininsulto ang anak mo? Kumpronta ni Papa sa kanya. Anong iniinsulto? Hindi ko iniinsulto ang babaeng yan. Siya lang dyan ang balat sibuyas. At saka wala namang masama sa sinabi ko. Totoo namang namamasukan siyang kasambahay. Katwiran pa ni Mama. Pero hindi siya kasambahay sa bahay na ito. Diin naman ni Papa sa kanya. Bakit? Hindi ko naman inaalila yang si Aika ha. Hindi ko naman siya pinagpuwersa sa mga gawaing bahay dito. Katwiran pa niya. Sa boses pa lamang ay nararamdaman ko nga talagang wala siyang care para sa akin. Pero Marita, ang sa akin lang maging patas ka sana sa mga anak mo. Insist sa kanya ni Papa. Pero tulad ng aking inaasahan, babaluktutin yon ni Mama at palalabasing siya pa ang biktima. Anong pinagsasabi mo dyan, Julio?
patas ang pagtrato ko sa mga anak ko. Nagkataon lang siguro na nasa katwiran si Jonalyn kesa kay Aika, kaya pinagtatanggol ko ang panganay mo. Hindi po, inay. Kahit kailan ay hindi po naging patas ang pagtrato ninyo sa aming magkapatid. Giit ko. Anong gusto mong palabasin ngayon, ha, Aika? Na inaapi kita? Mabilis akong sumagot sa tanong na yon ni Mama. Hindi ba't inaapi nyo naman po ako? Kasi simula pa lang maliit na ang pagtingin ninyo sa akin. Palagi ninyong priority si ate. Sa mga mata ninyo, palaging siya ang tama. Palaging siya ang bida. Tingnan niyo po ngayon, mas inuuna niyo po siyang pag-aralin kesa sa akin. Opo, alam kong hindi niyo po kami kayang pag-aralin ng sabay, pero ang hindi ko po matanggap yung katwiran ninyo kung bakit si ate ang dapat na pag-aralin kesa sa akin. Ano? Gusto niyo po bang ulitin ko yung sinabi ninyo sa akin dati? Sus! Ayan na naman ang kadramahan ni Aika. Pangaasar naman ni Ate Jonalyn sa akin. Pero hindi ko na yon pinansin at sa halip ay nagpatuloy ako sa pagbuhos ko ng sama ng loob sa aking ina. Ang sabi niyo po sa akin, inay, kaya ayaw niyo po akong pag-aralin kasi wala kayong tiwala sa akin. Na kesyo wala kayong mapapala sa akin. Hindi kayo kumbinsido na makakatapos ako kasi kahit kailan ay hindi kayo bumilib sa kakayahan ko. Palagi ninyong sinasabi na kesyo maaga lang ako mag-aasawa at ako lang daw yung tipo ng babaeng buntisin. Puro na lang kayong papuri kay ate samantalang ako kahit minsan hindi ninyo ako pinuri. Inay, hindi nyo alam kung gaano kasakit na marinig ang mga yan mula sa inyo. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ni Itay. Hirit pa ni Ate Jonalyn. Jonalyn, ano ba? Tumahimik ka na. Huwag kang makigulo pa. Nandudurong galit ni Papa sa kanya. Sige Aika, maaaring nasabi ko yan sa'yo. Pero kasi yun ang nakikita ko. Ikaw rin mismo ang nagbigay ng dahilan kung bakit naging ganon ang pagtingin ko sa'yo. Sinira mo ang tiwala ko sa iyo, Aika. Katwiran ni Mama sa lahat ng mga sinasabi ko. Kaya po pala sa edad kong 13 pinaalila niyo na po ako samantalang si ate hinayaan ninyong magbuhay senyorita. Dagdag ko pa. Ngunit ini-insist pa rin ni Mama na wala siyang kasalanan sa akin. Basta Aika, wala akong pinapanigan sa inyong dalawa ni Jonalyn. Ngayon, kung sa tingin mo ay inaapi ka sa bahay na ito naunahan ka lang ng pride mo. Sabi niya. Papa Dudut, hindi ko maiwasan na magtampo noon sa mga magulang ko. Dahil lantaran ang pagkiling nila sa ate ko. Napansin ko na mas pinapahalagahan nila at kinakampihan ng ate ko. Bukod sa napakababa ng tingin nila sa akin, Papa Dudut. Sa madaling salita ay madalas akong ikumpara ng ate ko na siyang talagang nagpapasama ng loob ko. Samantala noong nasa Maynila ako ay mayroon akong naging ka-text mate noon. Jake ang pangalan niya. Yon ang pagkakamali ko dahil hindi ko akalain na mapapahamak ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Sa madaling salita ay ginahasa ako ni Jake. Hindi lang isa kundi maraming beses. Dahil doon ay lubos ko talagang pinagsisihan ang lahat at simula noon ay marami na ang nagbago sa pag-uugali ko. Ay ka anak, bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ganyan ka? Yan ang first time na nakita at narinig ko si Mama na naging concerned sa akin. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa pag-iyak. Hayop ang lalaking yun, inay. Ang sama niya. Demonyo siya. Dapat sa kanya ay mamatay. Wika ko noon, Papa Dudut. Matagal nang alam ng pamilya ko ang nangyaring rape sa akin kaya ginawa nila ang lahat para bumalik sa normal ang buhay ko.
Anak, mananagot sa batas yung lalaking lumapastangan sa iyo, paniniguro sa akin ni mama. Hindi po sapat yun, inay. Dapat po sa kanya ay mamatay. Wika ko noon habang naiiyak sa galit. Anak, alam kong pinagdaraanan mo. Napatingin naman ako sa aking ina at agad kong kinontra ang sinabi niyang yon. Talaga po, inay? Kailan pa po kayo naging concern sa akin? Sa pagkakaalam ko po si ate lang naman ang anak ninyo. Ay ka, nagkakamali ka. Mahal kita. Anak ko kayong pareho, kaya pareho kayong mahal ng ate mo. Giit niya sa akin. Hindi po ako naniniwala. Kahit kailan, inay, ay hindi niyo po ako minahal. Sabi ko noon sa kanya. Anak, patawarin mo ako kung nagkulang ako sa iyo. Pinagsisihan ko na yon. May pagsisising wika ni mama sa akin. Inay, tapatin niyo nga po ako. Anak niyo po ba ako? Mahalaga po ba ako sa inyo? Tanong ko noon sa kanya. Ay ka, anak kita. Mahalaga ka sa amin ang tatay mo. Giit niya sa akin. Kung mahalaga po pala ako sa buhay ninyo bakit niyo po ako kinakawawa? Inay, hindi ko po nararamdaman ang halaga ko bilang anak ninyo kasi noong grade 5 pa lamang ako ay pinatira ninyo ako kina tita at hinayaan niyo po akong alilain at maltratuhin doon. Sumbat ko sa kanya. Wala na kasi akong mapagpilian noon, anak. Hindi ka namin kayang buhayin at yun lang ang naisip naming paraan ng tatay mo para makapagpatuloy ka ng pag-aaral. Pinag-aaral ka naman ng tita mo, hindi ba? Katwiran niya sa akin. Pero inay, naging kalbaryo po ang buhay ko doon. Madalas po akong alilain at maltratuhin noon ni tita. Palagi akong pinapalo, kinukulong at hindi pinapakain. Yon ang naging paglalahad ko. Nagulat naman si mama nang marinig ko yon. Patawarin mo kami, anak. Tanging yun lamang ang nasabi niya sa akin. At alam niyo pa kung ano ang ikinakasama ng loob ko sa inyo, inay? Natatandaan niyo po ba yung minsang tinawag ninyo akong salot sa pamilya? Tumatak po yun sa isipan ko. Hindi ko po makakalimutan noong sabihin ninyo sa akin na ako ang mala sa pamilyang ito. Paalala ko sa kanya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay umiyak na sa harapan ko ang aking ina. Anak, wag mong isipin na hindi kita mahal. Mahal kita, ay ka. Kaya lang ako ganito sa iyo kasi nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Yun nga lang ayaw kong tumulad ka sa akin. Ay ka, gusto kong maging matapang ka, matatag at marunong tumayo sa sariling mga paa. Lahat kasi niyan, wala ako. Aaminin ko sa iyo na duwag ako. Mahina. Ay ka, naging pabaya ako. Kaya naging ganito ang buhay ko. Kung hindi pa siguro dahil sa ama mo, baka matagal na akong napahamak. Ayaw kong manahin mo ang naging buhay ko. Kahit ano pa ang idahilan ninyo sa akin, hindi nyo pa rin po mababago ang katotohanan na malaki ang pagkukulang ninyo sa akin. Yun na lamang ang sinabi ko sa kanya. Alam ko kung anong sakit ang pinagdaraanan mo. Alam ko galit ka hindi lang sa akin kundi sa lalaking nagsamantala sa iyo. Ay ka, ina mo pa rin ako at gusto ko lang na malaman mo na nakahanda akong tumulong sa iyo. Umiiyak na wika ni mama sa akin pagkatapos noon ay hinagkan niya ako at inalo sa hinagpis na naranasan ko. Papa Dudut, naging miserable ang buhay ko. Nagrebelde na ako sa mga magulang ko at hinayaan kong malulong ako sa bisyo. Samantala ay napabayaan ko na rin ang trabaho ko kaya pinalis ako ng amo ko. Doon ay unti-unti nang nawalan ako ng pagpapahalaga sa buhay ko. Pero isang gabi ay hindi ko akalain na makikilala ko ang isang lalaki na siyang magpapabago sa akin. Hi, kumusta? Bati sa akin ng lalaki. Sa tingin ko ay lasing ka na, miss. Hindi sa nakikialam ako pero tama na yung pag-inom. Concern niyang wika sa akin. That time ay lasing na ako kaya pabalang akong sumagot sa lalaki. Teka,
Bakit ka ba nakikialam ha? Pwede ba mind your own business? Tahasang sabi ko sa lalaki. Pasensya na miss, mag-isa ka lang dito? Nagpatuloy sa pag-uusisa ang lalaki. Obvious ba? Mataray kong sagot naman sa kanya. Nga pala, ako si Efren, pakilala ng lalaki. Bumaling naman ako sa lalaki. Ako si Aika, pakilala ko naman. Pero nagulat ako at halos natameme sa itsura niya. Ang gwapo kasi niya at first time kong humanga sa isang katulad niya. Broken hearted ka ba kaya ka ba naglalasing? Curious niyang tanong sa akin. Kasi kung iniwan o niloko ka ng boyfriend mo, iisipin kong napakatanga niya kasi iniwan niya ang isang magandang babaeng katulad mo. Alam mo ba? First impression ko sa iyo ngayon bolero ka. Natatawa kong sabi sa kanya. Pero in fairness sa kanya ay merong something sa kanya na gustong gusto ko. Madali ko siyang naka-vibes. Hindi ako bolero, Aika. Sinasabi ko sa iyo. Ikaw naman, first impression ko sa iyo super independent ka. Wika naman niya. Parang sinabi mo na rin na liberated ako. Napangisi kong wika sa kanya. Ganun nga, pero sa tingin ko hindi naman dapat ituring na negatibo ang pagiging liberated. Ang alam ko kapag sinabing liberated ang isang babae heto yung babaeng may malawak na pag-iisip. Hindi naman ibig sabihin na kapag liberated ang isang babae malandi na. Magkaibang kahulugan ang dalawang yon. Nga pala maiba tayo. Bakit ka ba naglalasing? Usisa pa niya sa akin. Naglalasing ako kasi alam mo na, problema sa pamilya, problema sa buhay. Hay naku, ang dami kong problema. Nangihinang sagot ko sa kanya. Pero hindi naman sagot ang alak dyan sa mga problema mo Giit niya sa akin. Alam ko kaso wala akong magawa Kaya heto naglalasing na lang ako. Kahit man lang kasi saglit makalimutan ko. Napasan ko ang daigdig. Katwiran ko kay Efren. Bakit wala ka bang may hinga ng tulong sa mga kapamilya mo? Wala ka bang kaibigan na masasandalan sa mga panahong binabagyo ka ng problema? Concerned niyang tanong sa akin. Wala akong maasahan sa kanila at saka palagi akong nag-iisa. Malungkot na pagtatapat ko sa kanya. Ganon ba? Kung gusto mo pwede mo akong gawing kaibigan. Offer niya sa akin. Napatingin naman ako kay Efren. Seryoso ka? Ang sabi ko noon sa kanya. Ngumiti lamang sa akin ang lalaki. Oo naman, pwede kitang tulungan sa mga problema mo. Masasandalan mo ako, huwag kang mag-alala. Mabuti akong tao at saka palakaibigan ako. Madali akong lapitan, maya-maya'y wika niya sa akin. Papadudot madali kong nakasundo si Efren dahil mabait siyang tao. Simula noon ay hindi na kami nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Nariyan ang pagiging textmates namin. Minsan ay nagkayayaan na rin kaming lumabas. Yun ang nagbigay ng daan para maging close kaming dalawa, papadudot. Dahil kay Efren kaya ako nagbago. Siyang naging kasakasama ko sa mga problema ko. Siya rin ang madalas na magpasaya sa akin. Kaya hindi katakataka na sa pagdaan ng panahon ay magbibigay ng daan si Efren para tumibok ang puso kong hindi pa nararanasang magmahal. Papadudot naging magkaibigan kami ni Efren at naging madalas na ang pagsasama namin. At dahil doon ay nakilala ko si Efren at masasabi kong nagustuhan ko talaga siya. Nung una akala ko ay ordinaryong pagkagusto lamang ang nararamdaman ko. Pero ang hindi ko alam, pag-ibig na pala yon. Samantala'y hindi ko rin noon akalain na magkakagusto rin sa akin si Efren. Hayon niligawan niya ako. Nagpursige siya sa panliligaw sa akin at talagang pinatunayan niyang seryoso siya sa akin. Hanggang sa dumating din ang araw na sinagot ko na siya, papadudot. Sa pagkakataong yon ay alam ko na sa sarili ko na si Efren na talagang lalaking dapat kong mahalin. At mukhang hindi naman ako nagkamali sa desisyong ginawa ko dahil masaya ako sa piling ni Efren.
Samantala isang gabi habang magkasama kaming nag-check-in sa isang motel ay nag-decide na akong ipagtapat kay Efren ang totoo tungkol sa aking nakaraan. Efren, bago natin gawin ito ha, may gusto kong liwanagin sa'yo. Panimula ko sa aking boyfriend. Sige, ano ba yon? Curious niyang tanong sa akin. Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, sagot niya sa tanong ko. Wala bang ibang babae sa buhay mo maliban sa akin? Seryosong napatingin sa akin si Efren. Oo naman, Aika. Ikaw lang ang mahal ko. Teka, bakit mo ba naitanong yan? Usisa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago ko sinabi sa kanya ang aking natuklasan. Meron kasi akong nasagap na chismis na kesyo may girlfriend ka raw na iniwan sa Maynila. Nung una'y hindi siya nakakibo sa sinabi ko. Pero pagkaraan ng ilang minutong katahimikan ay ipinagtapat niya sa akin ang katotohanan. Okay, aaminin ko sa iyo. Meron ako naging girlfriend sa Maynila pero naghiwalay kami bago ka pa dumating sa buhay ko. Ibig sabihin ay single ulit ako noong nakilala mo. Talaga? Panunubo ko noon sa kanya. Oo, Aika. Maniwala ka. Nagsasabi ako ng totoo. Giit niya sa akin. Sa puntong yon ay nag-decide na akong paniwalaan siya. At ginamit ko na rin ang pagkakataong yon para ako naman ang magtapat sa kanya. Efren, may pagtatapat ako sa iyo. Matatanggap mo naman siguro ako kahit na malaman mo ang totoong tungkol sa akin. Mahinang wika ko sa kanya. Oo, handa ko yung tanggapin. Paniniguro naman niya sa akin. Naging biktima kasi ako ng rape. Iyon ang pag-amin ko sa kanya. As expected ay nagulat si Efren sa naging revelasyon ko. Sino yun ang rape sa'yo? Tanong pa niya sa akin. Meron ako naging textmate noon, Jay ang pangalan niya. Naging magkaibigan kami sa text at inakala kong mabait na tao yung lalaking yun. Isang araw ay nagpa siya kaming magkita ni Jay at yun nga ginahasa lang niya ako. Kwento ko sa kanya. Walang iyang lalaking yun ah. Ay ka, nasaan ang lalaking yun? Tanong niya sa akin. Huwag kang mag-alala at nakakulong na siya. Efren, yun ang isa sa mga dinaramdam ko. Kaya ako nagrebelde sa sarili ko noon. Pagtatapat ko sa kanya. Nasira talaga ang buhay ko noon simula nung mangyari yon sa akin. Pero niligtas mo ko. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Efren. Sorry ha kung hindi ko sinabi agad sa iyo ang totoo tungkol sa nakaraan ko. Ang wika ko sa kanya. Wala sa akin yun. At saka kahit na sabihin mo pa yun, sa akin hindi naman magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal pa rin kita, Aika. Paniniguro pa niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag sa kanyang sinabi sa akin, Papa Dudut. Salamat, Efren. Pagkatapos noon ay malaya ko nang naibigay kay Efren ng aking katawan at pagkababae. Papa Dudut, hindi ko pinagsisihan yon kasi mahal na mahal namin ang isa't isa. At dahil sa kanya kaya ako tuluyang nagbago. Samantala dahil sa nagpaplano na kaming magpakasal noon ni Efren kaya nag-decide akong ipakilala na siya sa mga magulang ko. Pero hindi naging madali ang lahat dahil tutol noon ang mga magulang ko kay Efren. Hindi ko alam kung bakit pero pilit nila akong pinahihiwalay noon sa aking boyfriend. Hanggang sa isang pasabog ang sinabi noon ng aking ama. Marami akong naririnig tungkol dyan sa boyfriend mo. Aika. Kilala bilang babaero yung lalaking yan. Balita ko ay maraming girlfriend na iniwan yan doon sa Maynila. Wika ni Papa sa akin. Agad namang tumutol si Efren sa sinabi ng ama ko. Mang Julio, nagkakamali po kayo. Opo, maaari pong nagkaroon na po ako ng girlfriend sa Maynila pero naghiwalay din po kami bago pa dumating si Aika sa buhay ko. At saka Mang Julio, nagkakamali po kayo. Hindi po ako babaero. Isa lang po ang naging girlfriend ko bago si Aika. Giit niya rito. Efren, marami ako mga espiya sa paligid. At ayon sa mga nasagap kong impormasyon tungkol sa iyo, ay may isa ka pang girlfriend bukod kay Aika. Nagulat naman ako sa aking narinig at napatingin ako sa aking boyfriend. Nagkakamali po kayo, pagtanggi niya. Pero napansin ko noon
na yung paraan ng pagsasalita niya ay para siyang nagulat at kinabahan. Huwag mo nang itanggi pa. Alam ko na ang katotohanan. Sige, hindi totoo yung balitang nasagap ko. Ipaliwanag mo sa akin kung sino yung Jennifer. Nakita ko naman ang pamumutla noon kay Efren at matagal ang inabot bago siya nakapagsalita. Mang Julio, kaibigan ko lang po siya. Sinungaling ka, naibulalas ni Papa sa kanya. Sa puntong iyon ay sinaway ko na si Papa. Itay naman, huwag naman po kayong ganyan kay Efren. Hindi po siya nangangaliwa sa akin. At saka hindi po niya makukuha akong lokohin. Mahal na mahal po niya ako. Huwag ka nga magbulag-bulagan, Aika. Sita sa akin ang aking ama. Itay, napatunayan niyo na po bang may ibang girlfriend si Efren bukod sa akin? Nakita niyo po ba ng harapan na nagtataksil siya sa akin? Masinsinang tanong ko. Hindi, pero naputol na yung sasabihin niya nang magsalita na ako kaagad. Huwag po naman sana kayong maniwala agad sa mga chismis. Chismis lang po yung mga naririnig ninyo laban kay Efren. Pawang mga walang katotohanan at haka-haka. Hindi nagsisinungaling ang mga impormante ko. Efren, at saka ayaw ko talaga sa'yo. Nakakaramdam ako ng hindi maganda sa'yo. Nakukutuban ako na paiyakin mo lang at sasaktan ang anak ko. Diin ang aking ama kay Efren. Itay, please naman po. Huwag naman po kayong ganyan kay Efren. Halos nagmamakaawa na ako noon kay Papa pero hindi niya ako pinakinggan. Kung ayaw mong makinig sa akin, edi wag. Pero tandaan mong hindi ako nagkulang sa pangaral sa iyo. Ngayon kung lokohin ka man ng lalaking yan ay huwag kang magpapakita sa akin na umiiyak. Sana lang anak hindi ka nagkamali sa pagpili dyan sa lalaking yan. Sige na Aika, paalisin mo na yung lalaking yan dito sa bahay. Yun ang huling utos niya sa akin. Napilitan namang umalis sa bahay si Efren. Binala ko siyang habulin pero pinigilan na ako noon ng aking ama. Papadudot, pinaglaban ko si Efren noon sa mga magulang ko pero nabigo ako. Dahil matigas noon sa pagtutol ang mga magulang ko. Samantalay naghiwalay din kami ni Efren dahil sa nawalan kami ng komunikasyon ng isang buwan. Bagamat nung una ay umaasa pa ako na muli siyang magpaparamdam sa akin. Pero bigo ako dahil walang Efren ang nagparamdam sa akin. Samantala ay muli ako nagkaroon ng boyfriend pero si Efren pa rin noon ang laman ng puso ko. Samantala isang gabi muli kami nagkita noon ng ex-boyfriend ko. Efren, pwede ba tayong magkabalikan? Nangungulila at umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Buti na rin na nagkaroon na ako ng kapalit dyan sa puso mo. At least, hindi ka na masasaktan kung sakaling umalis na ako sa buhay mo. Ayaw ko na rin naman sa'yo. Kaya nga isang buwan ako na hindi nakipag-usap at nakipagkita sa'yo. Yon ang pagtatapat ni Efren na siyang tumusok sa puso ko. Hindi ko na noon napigilan ang pag-iyak ko. Efren, nanlulumong tawag ko sa kanya. Na-realize ko kasi na hindi pala ikaw ang babaeng hinahanap ko. Marami akong hinahanap sa iyo na hindi ko makita-kita. Bukod doon ay ayaw ko sa relasyong maraming tutol. Masyadong mapanghusga ang pamilya mo at nasasaktan ako doon. Siguro nga'y hindi talaga ako ang nararapat na lalaki para sa iyo kaya heto hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Pagpapatuloy pa niya. Efren, akala ko ipaglalaban mo ang pagmamahalan natin. Tanong ko sa kanya. Ikaw ba pinaglaban mo rin ba ang pagmamahal mo sa akin? Hindi naman, di ba? Balik niya sa akin. Doon ko nakumpirma na masama ang loob niya sa akin dahil hindi ko siya na ipaglaban sa aking mga magulang. Efren, at sa puntong iyon ay napahagulhol na talaga ako. Huwag na nating saktan ang mga sarili natin. Siguro nga'y talagang hindi tayo nararapat para sa isa't isa. At kung ipipilit pa natin ang mga sarili natin ay gagawa lang tayo ng isang malaking pagkakamali. Hindi rin tayo magiging maligaya, Aika. Ang sabi ni Efren na desidido na talagang makipaghiwalay sa akin.
Papa Dudut, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa noon na magkakabalikan ulit kami ni Efren kahit na may boyfriend na akong bago. Samantala pinagpatuloy ko na lamang ang naumpisahan kong pagbabago. Bumalik ako noon sa dati kong amo at doon ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko kasabay ng trabaho hanggang sa nakatapos din ako ng sekundarya. Papa Dudut, noong panahong yon ay si Efren ang inspirasyon ko. Samantala lumipas pa ang ilang taon ay unti-unti ko ring nakalimutan si Efren at nagtrabaho ako ngayon sa isang kumpanya sa Laguna. Sa kabilang banda ay natutunan ko na ring mahalin ang kasalukuyang kong boyfriend at sa ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal. Papa Dudut, masaya na rin ako sa buhay ko ngayon at wala na akong mahihiling pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y mapili po ninyong basahin at may bahagi sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat and more power and God bless. Lubos na gumagalang, Aika. Maraming salamat, Aika, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Malungkot kami sa mga nangyari sa buhay mo. Lalo na't naging biktima ka pala ng rape. Pero masaya na rin kami kahit papaano kasi nakita mo na ang totoong lalaking magmamahal at tatanggap sa iyong nakaraan. Tungkol naman kay Efren, buti na lamang at nakalimutan mo na rin siya. Nakita naman natin na hindi siya ang lalaking nakatakda para sa iyo. Bagamat naging matagal ang iyong pag-move on sa kanya ay nakita namin kung paano ka hindi pinabayaan ng Diyos. Dahil binigay niya sa iyo ang tamang lalaki na sa tingin niya ay perpekto para sa iyo. Kaya sa mga ka-online na may katulad na karanasan ng tulad kay Aika, huwag niyong isipin na huli na ang lahat para sa inyo. Tandaan ninyo na hanggat buhay pa kayo ay may pag-asa. Darating din ang panahon na matatapos din ang mga pagsubok sa buhay ninyo basta't magpakatatag lamang kayo at huwag makakalimot sa ating Panginoon. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.